attorney. Ako po ay hiwalay sa una kong asawa. Ngayon po may kinakasama po ako na may 3 anak. Nag-OFW po ako kaya tinutulungan ko po siyang pag-aralin yung mga anak niya. Binili din po namin ng lupa ng kapatid niya. Lahat po yun ay galing po sa mga pinaghirapan ko. Kahit po ang motor na ginagamit niyang panghanap buhay ngayon ay galing din po sa akin. Pero malaman ko po, eto na, naniloko niya lang pala ako. Nagpakasal po siya sa iba. Yung lupa na binili ko ay sa kanya niya ipinangalan. Ano po kaya ang pwede kong gawin sa kanya? Ano pong kaso ang pwede kong ikaso? Aray ko Nako, po, Miss Ari, grabe. antindi nito. Antindi nito. Sige, pakinggan natin si Attorney Noliver. Ay, nako. Sige po, Attorney. Miss Annie and Attorney Dat, unang-una kailangan po nating alamin ano po ba yung nature noong property regime ni Ma'am Leia at nung dati po niyang ka-live-in partner. Now, nabanggit po ni Ma'am Leia na siya po ay dating may asawa, no? Pero hindi niya sinabi na judicially approved yung kanilang paghihiwalay. So let us assume na kasal pa po siya dun sa dati niyang asawa. And for that, meron po siyang legal impediment to marry. At kapag yung mga tao pong may legal impediment to marry ay nagsama po sila at nagpundar po sila ng properties, co-ownership po yung mag-govern sa kanilang properties. Now, si Ma'am Leia, hindi na siya okay doon sa kanyang dating live-in partner kasi nga nakipagkasal, no, nagpakasal sa ibang babae. Now, pwede po niyang mabawi yung kanyang mga ambag or yung kanyang parte doon sa properties na naipundar nila. Pwede po siyang mag-file ng kasong partition. Pwede po yung gawin na without help from the court, no, extrajudicial partition, kung saan pwede po nilang pag-usapan ng kanyang dating ka-live-in partner kung paano yung magiging hatian nila. Ang advantage nito ay pwede po nilang, yun nga, pwede silang magkasundo, magkano ba yung magiging hatian nila, pwede nilang ibenta yung properties, then paghatian na lang nila yung proceeds, pwede rin naman po na ma-retain sa pangalan ng lalaki yung properties, bayaran na lang niya si Ma'am Leia doon sa mapagkakasunduan nila na amount. Kung hindi naman po papayag yung lalaki na magkaroon sila ng extrajudicial partition, wala pong choice si Ma'am Leia kung hindi, dalhin po ito sa korte. Judicial partition na po yung mga mangyayari. Now, ang advantage po nito, pag na-prove po ni Ma'am Leia na talagang during their cohabitation, siya lang yung may source of income, sa kanya lang talaga nanggaling yung pinambili ng real property tsaka ng motorsiklo, pwede po niya yung mabawi ng buo. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.